Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Iniba lamang po namin ang pangalan at ang tunay na lugar sa kahilingan na rin po ng nagpadala ng kwento. Pakinggan po natin. Laking Maynila si Ramon at nang mabalitaan niyang namatay na ang kanyang lolo sa Cotabato ay agad siyang bumili ng tiket para mabisita ang matanda sa pinakahuling pagkakataon. Sa Davao siya lumapag, bumaba at sumakay ng bus papuntang Marbel. At doon niya nakilala si Salde. Nag-aantay siya ng pagbiyahe ng van nang isang lalaki ang umupo sa gilid niya. Wala namang kakaiba rito. Parang isang typical lang na biyahero na nakasuot ng t-shirt at pantalon at may bitbit na asul na backpack. Mukhang ang dami nang nagbago rito sa Cotabato ah. Sambit ni Ramon habang napapatingin sa nadadaanan ng tumatakbong sasakyan. Oo. Mauunlad na ang mga bayan dito. Sagot naman ng katabi niya. At doon nagumpisa ang kanilang usapan. Mula sa simpleng opinyon ni Ramon tungkol sa Cotabato ay napunta na ang usapan sa lokal at nasyonal na politika. Nagpakilala sila sa isa't isa. At doon natukoy ni Ramon na papunta rin pala ito sa lamay ng lolo niya. At talaga ba? Small world ah. Bigla niyang nasabi. Teka, paano kayo nagkakilala ni Lolo? Tanong pa ni Ramon. Ang totoo niyan, kilala kasi siya ng amo ko. Sagot nito. Natuwa naman si Ramon dahil may nakilala siyang kaibigan ng matanda. Hindi na natapos ang kanilang usapan sapagkat nakarating na sila sa bayan ng Soralya. Dahil nga iisang lugar lang ang punta nila, sabay na silang sumakay ng tricycle papunta sa bahay ni Lolo Batoy. Papadilim na rin nang dumating sila sa lamay kung saan ay may isang malaking tolda ang nasa harap bahay. Paparami na rin ang mga tao sapagkat sa ganap na 6:00 daw ay mag-uumpisa ang rosaryo. Sinalubong naman si Ramon ng kanyang mga pinsan at sinamahang makapasok sa bahay. Dumiretso si Ramon sa kabaong at bago pa siya makausal ng dasal ay may napahiyaw na sobrang lakas, dala ng matinding takot. Nagulat naman ang lahat sapagkat natumba sa sahig si Salde. Habang bakas na bakas sa kanyang muka ang matinding hilakbot.
Nagpagulong-gulong pa ito paatras. At biglang napatakbo palabas ng bahay. Nahiwagaan ang lahat sa ikinilos ni Salde. Hanggang sa sumigaw si Tiyong Oding. "Pagad! Pagad!" Kinilabutan ng lahat ng nasa loob ng bahay. Hindi man lumaki si Ramon sa probinsyang iyon. Pero mahilig kasi siyang magpakwento ng kababalaghan mula sa kanyang ina. Kung kaya't alam ni Ramon ang mga fagad ay kumakain ng mga bangkay. Mabuti at nilagyan nyo ng salamin sa loob ng kabaong ni tatay. Sambit naman ni Tiyang Dulce. Kung walang salamin yan baka napalitan na tong bangkay. Sambit pa ni Tiyang Dulce. Hinanap naman ni Ramon ang salamin at nakadikit pala sa kanang parte ng kabaong at ipinapakita ang uluhan ni Lolo Batoy. Ito daw kasi ang panglaban sa pagad. Kung makita na ito ang salamin, ay aakalain na ito na dalawa ang ulo ng bangkay. Hindi naman sigurado si Ramon kung maniniwala ba siya o hindi sa haka-haka na yun. Pero baka naman may nervous breakdown lamang si Salde at natakot lang ng husto. Hinanap nga ni Ramon sa labas ng bahay si Salde upang makausap, ngunit wala na ito. Tinanong naman siya ng mga kamag-anak kung paano niya nakilala ang lalaki. Ikinuwento niyang nagkasabay lamang sila sa van patungo sa lugar nila. At dahil nga pinaghihinalaan na may pagad na gustong magnakaw sa bangkay ni Lolo Batoy, ay naging maingat na ang pamilya sa pagtanggap ng bisita. Pinabantayan na rin ito oras-oras. Mabuti naman at wala lang nangyari pa hanggang sa nailibing na ang matanda. Matapos mailibing ay pinabantayan din nila ang bangkay ni Lolo Batoy. Pinabantayan nila ito sa mga binata nilang pinsan at pamangkin na binatilyo para hindi ito kalkalin. Si Ramon naman ay nagpasyang magbakasyon na rin ng 1 linggo pa sapagkat nandito na lamang din siya. Mas maiging lubos-lubosin na niya ang pagtungo sa probinsya. Binisita niya ang lahat ng kanyang mga kaanak at hindi na natigil ang inuman nila gabi-gabi. Isang Huwebes ng 11:00 ng gabi nang nag-iinuman sila ng tuba sa bahay ni Kabel, nang biglang humaharabas na tumakbo sa kanila ang 2 binatilyo na pawang nagbabantay sa sementeryo. May mga pagad! May mga pagad! Kuya! May mga pagad! Sigaw ng mga ito.
agad silang kumuha ng mga itak at tumakbo patungo sa sementeryo. Doon ay may nakita sila. Pulutong na mga tao na nakabantay sa labas. Pagpasok nila ng sementeryo, naabutan nila ang lagpas 40 katao. Natakam na nag-aantay na makalkal ang bangkay na nakabaon sa lupa. Ano yan? Ano yan? Sigaw nila Ramon. At sa bilang pa lamang, ay talo talaga sila sapagkat aanim lamang silang nagtatakbo patungo ng sementeryo. Ngunit sa kabila nun, ay halata sa kilos ng ilang pagad ay natakot din sa kanilang presensya. Dahil akmang tatakbo ang iba rito. Pero ang iba, lalo na ang tumatayong leader ng grupo, ay nananatiling kalmado lamang. Mga gago, tignan nyo yan! Hindi, ipapapulis namin kayo! Sigaw ni Chong Oding habang itinataas ang itak. Kahit noon pa man, ay matapang talaga si Chong Oding. Ngunit ilang sandali pa, ay kumilos ang tumatayong leader ng grupo. Lumabas ito sa dilim at lumapit kina Ramon. Nang maaninagan mula sa sikat ng buwan ang mukha nito, ay isang matandang lalaki ang nabanaag nila Ramon. Nasa tansya nila ay nasa 70 anyos na. At pagkakita nila sa matandang lalaki, ay tila natigilan sina Chong Oding sa pagsasalita. Pagkalapit ay nagsalita ang matandang lalaki. Kakainin rin lang naman ang uod at lupa yan. Kaya bakit nyo pa ipinagkakait sa mga kalahi ko? Sambit ng matanda sa may pagka-maotoridad na boses. Nauunawaan ba ninyo na bago nang matay ang ama ninyo, siya mismo ang nagtungo sa aming bahay? Sa bahay ko, upang sabihin na ang bangkay niya ang kanyang munting pasasalamat sa lahat ng naitulong ko sa kanyang pamilya. Hindi nakaimik ang mag-anak nila Ramon. Naibaba na rin ng mga ito ang mga itak at patalim, at tahimik na tinitingnan ang pagkalkal sa kabaong. Nang mahatak pa itaas ang nicho, ay umalingasaw na ang masangsang na amoy. Nabubulok na laman na nagbumula sa bangkay. At nagmistulang parang mga aso na naglalaway. At umangil pa ang iba na nagbumula sa grupo.
Ang matandang lalaki lamang ang nananatiling kalmado habang tinitingnan ang mga nangyayari. Ilang sandali pa ay muling nagsalita ang matandang lalaki. Huwag mag-aagawan. Parang wala kayong mga modo. Siguraduhin ninyo mabibigyan ng lahat. Sambit pa nito. Bahagyang naiinis na sambit ng matanda sa mga kalahi nito sapagkat nagsisiksikan na ang mga ito. Naiskandalo naman si Ramon nang makitang pinag-aagawan na ang katawan ng bangkay ng kanyang lolo. At wala man lamang ginagawa ang mga kaanak niya. Kung kaya't hindi na nakapagpigil si Ramon. Tigilan niyo yan! Magsitigil kayo! Huwag niyong babuhin ng namayapa na! Ngunit sa kabila nun, ay walang tumigil. Kung kaya't ang mga kaanak na ni Ramon ang kanyang mismong sinigawan. Ano ba kayo? Tiyo, ano ba kayo? Hahayaan niyo lamang ba yun? Hahayaan lang ba natin na babuhin ang katawan ni Lolo? Payag ba kayo? Walang sagot ang mga kaanak ni Ramon. Ngunit nagsalita ang matandang lalaki. Amang, hindi ba't nagpa-opera ang nag-iisa mong anak na dalaga? Nung nakaraang Pebrero, dahil may sakit ito, hindi ba? Sambit ng matandang lalaki. Sa tingin mo ba, Amang, saan nakuha ni Tandang Batoy ang perang nilikom niya upang maibigay sa iyo? Biglang natamimi si Ramon sa sinabing yun ng matandang lalaki. Sapagkat si Lolo Batoy nga ang talagang tumulong sa kanya upang mapa-opera ang kanyang anak. Dahil dun ay wala na ring nagawa pa si Ramon kung hindi ang manahimik at tumingin na lamang sa pagtakam sa bangkay ng kanyang lolo. Mabilis na rin ang mga sumunod na pangyayari. Pinaghati-hatian ng mga pagad ang bangkay, ang laman, at maging ang kalansay. At nang makakuha na ng kani-kanilang mga parte, ay mabilis na lumisan ng iba patungo sa dilim, patungo sa mga kakahuyan. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin ang matandang lalaki na tumatayong leader ng grupo na yun. Tandaan mo, Amang, ang perang iniabot sa'yo nagmula sa akin. At saka nagpaalam ang matandang lalaki at unti-unti itong naglao sa dilim. Sila namang magkakamag-anak
ay nagsipag-uwian na rin. Pagkatapos ng isa pang araw na pamamalagi sa probinsya, ay lumipad na pabalik ng Maynila si Ramon. At habang nasa eroplano, ay nagpadala ng mensahe si Ramon sa kanyang tiyuhin na si Chong Uding. At pinahahatid ang kanyang pasasalamat sa mga tumulong sa pagpapa-opera at pagpapagamot ng kanyang anak. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo, ma'am. Shout out din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Ani Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Ani Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'ams.
Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.